Let your light so shine before men that they may see your good work. Before we pray, I would like to have a short story. Isang araw, mayroong tinatawag na watchman o nagbabantay sa rilis ng tren sapagkat may naputol na tren dahil sa bagyo. So, siya yung tinatawag na lightman, di ba? Yung tagahawak ng ilaw para magbigay warning sa tren na kailangan tumigil sapagkat hindi na nila makontak. Of course, noong unang panahon, wala naman yung mga telephone natin o ano. Wala. Noong unang panahon, talagang yung signs na nila, mga ilaw, mga di ba, harangin nila yung daan para lang mabigyan ng warning o kaya telegrama na huli naman kuminsan. Ganun nangyari ganun. So siya yung lightman. Dahil sa katagalan ng kanyang paghihintay, ay natulog siya. Noong nakatulog siya, sa hindi na kanyang tulog, biglang may dumarating na parang tren. Di ba? May dumarating na parang tren kasi nung time na yon, para malaman mo na malapit na darating yung tren, dapat pakinggan mo yung reles na gano'n. Oo? Malalaman mo, dahil malayo pa lang, malaman, that is the secret before. Di ba? So malalaman mo. So siya, is nakatulog, is kinanoon siya sa reles nakatulog. Nawala siya doon sa kubo siya nakatulog. At nung marinig na niya malapit ang tren, at kinuha niyang ilaw, at lumabas siya, at kinawa niyang ilaw na gano'n. Di ba? Yung lampara niya, kinaway niya ng kinaway. Ngunit ang tren ay tuloy-tuloy, at maraming nangamatay. At pumunta sa kaso. Ang tanong, ikaw ba ay nagbigay ng warning noong sinabi sa iyo na putol na yung rilis sapagkat ikaw tagapantay? Opo. Kinaway mo ba ang ilaw mo? Opo. Talagang kinaway ko sa kanilang lampara ko. At siya ay napawalang sala. Di ba? Sapagkat kinaway niya kaya tungkulin. Ngunit may isang tao nagtanong, noong ikinaway mo ba ang lampara mo, may ilaw? Yan ang tanong. Baka sa atin namang panahon, panay tayo kaway, wala namang ilaw. Amen? Ang bawat Kristiyano ay may kanya-kanyang illumination niya. Ano yung illumination? Depende yan sa lakas ng ilaw mo. Ang ibig sabihin nun, hindi lahat ng ilaw ay pare-paras ng lakas. Tama? Mayroon niyang 10 watts, 20 watts, mayroon niyang inaabot na ilaw, mayroon iba. Now, kung minsan maraming Kristiyano ay maganda na ang ilaw niya, malakas, kaya lang, patay sindi at tuwing Christmas lang lumalabas. Diba? Kaya kung ilaw ang pinag-usapan, bakit patay sindi ka kapatid? Instead sana nakakatulong ka, eh baka nakakahilo ka. Alam mo yan, ilaw sa patay sindi. Hindi mo nakikita tuloy yung karap mo kung sino. Maraming Kristiyano ka na. Now, isa, mayroong nag-tweet na naman tungkol sa tinatawag na ilaw sa kusina. Di ba? Bawat Kristiyano pala na mamatay, sabi niya, mayroong ilaw doon sa langit. Hindi pumunta si Juan. Pumunta yung isang kapatid, si Juan. Pagdating sa langit, wow! Ang liwanag ng ilaw ko sapagkat nakita mo naman, ang liwanag ng bumigay ko dito. Talagang nagsashine ako. Punta naman si Pedro, wow! Ang liwanag. Yung isang kapatid, bakit ang ilaw ko ay napakadilim? Diba? Eh, mataas naman ang puntahin niya. 100 watts naman, bakit madilim? Hanggang sa kita nila, kinuskos nila, ay, Brad, kaya pala hindi lumaliwanag ilaw ko na dapat 100 watts kasi napuno ng nicotine. Dahil kung minsan, nakulaputan, magandang sisimuli, kaya lang, baka pinupuno mo ng nicotine yung ilaw mo. Di ba? Umuusok ka pala, naputso ka, kaya tuloy, hindi ka naging blessing sa iba, malakas sana. Di ba? Kaya na napupuno ng nicotine. Now, ingatan natin mga kapatid yung ating ilaw. Let your light so shine before men that they may see your good works, hindi bad works. Yeah. Good works. Pag nakita ng good works, that they may glorify your Father which is in heaven. Bakit? Nakita yung good works. So, pag nag-ilaw tayo at ipakita natin yung good works. Amen? Good works.